Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Philippine Star at saka GMA News tungkol ito sa pagtaas ng presyo ng fuel. Dito sa Philippine Star, diesel heating up 214 pesos per liter. DOE Secretary Sharon Garin says diesel prices in Metro Manila and urban areas could hit 114.90 per liter this week amid the ongoing global oil crisis. This may go higher in provinces due to higher logistical costs, Garin said. Starting tomorrow, March 17, oil firms will hike diesel prices by 20.40 to 23 per liter. Grabe. Sa ngayon, dito sa amin, sa Cagayan de Oro, 82 to 85 yung presyo ng diesel. So plus 20 plus to 100 plus talaga. Dito naman sa GMA News, Department of Energy's estimate of oil price increase effective tomorrow. Diesel up by 20 to 23 pesos per liter. Gas up by 12.90 to 16.60 per liter, and kerosene will increase by 6.90 to 8.90. Oil companies will stagger increases this week. Post ni comment ni Congressman Kiko Barsaga, bagong Pilipinas. Ano na ba ngayon? Hindi kaya ito na yung Merisi Gaba sa bad leadership. Sa buong buhay ko, 66 years old na, ngayon lang nangyari ito na aabot na ng 100 pesos per litro ang crudo. Kailan ba? Parang Middle East conflict na naman. Maalala ko lang, nasa 65 to 68 ang pinakamataas na presyo ng crudo na maalala ko. Parang 2020. Panahon pa ni Tatay Digong. So ngayon, doble. Dahil 100 plus. Sa Baguio, may nakita na akong post, 99 plus ang per liter ng diesel, kasi nga mahirap dahil iaakyat mo pa sa bundok yung fuel. So anong epekto nito sa sangkatawan? Nako, maghihirap ang Pilipino. So kung maghihirap sila, sinong sisisihin? Alangan naman na yung ito. May nabasa akong post. Ang Iran, sabi niya, sa Strait of Hormuz, maliit na daanan between Iran and yung isang bansa, Oman ata Oman. Diyan dumadaan yung mga barko na nagdadala ng langis sa atin. Ang announcement ng Iran, pwedeng dadaan ang mga barko, basta ang hindi lang makadaan pala, all other countries pwede. Except US, Israel, and their allies. Kung aliado ka ng BRICS, Brazil, Russia, India, China, South America ata, plus other countries, marami nang sumama sa BRICS. Iran ata yung sa BRICS. Pwede. Kaya lang kung hindi ka kasama sa BRICS, ay hindi ka makakadaan. Ang tanong, Pilipinas, aliado ba tayo sa Amerika? Yan. Aliadong-aliado dahil may mga EDCA sites. Dito sa amin sa Cagayan de Oro, dumating
nag-announce ang Cagayan de Oro City Government, may dumating na US warship. Baka for a long time, baka ngayon lang na may nagdock na US warship sa Cagayan de Oro. So anong purpose? Nandito sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro ang isang EDCA site. At sabi ng kaibigan kong journalist, nandyan na ang mga American soldiers sa Lumbia Air Base na isang EDCA site. Siyam na EDCA site na considered US military bases. Sinasabi ng gobyerno, hey, hindi. Yes, hindi. But in reality, US bases. So, nang dahil sa desisyon ng Marcos Jr. administration na dumikit masyado sa US, naging aliado tayo ng todo-todo, di apektado ang pagdaan natin sa Strait of Hormuz, kaya lalong nagmamahal ang fuel natin dito. Kaya sinong sisisihin ng taong bayan? Di ang gobyerno. Dahil kung granting, panahon pa ni Tatay Digong ngayon, nakadikit siya sa China. Di siyempre, isang tawag lang yan, pare. Sabi niya kay President Xi, pwede bang pakiusapan niyo ang Iran, makadaan namin barko? Walang problema, pare. Daan kayo niyan. Akong sagot kita. Ganon. Ang Pangulong Marcos, pwede ba siyang mag-peace negotiator na naman? Patigilin niya ang giyera? Ano ngayon? Gumastos tayo, mga taxpayers, ng makaabot ng, estimate ko lang ito, aabot ng 100 million yung biyahe niya sa United Nations, na patigilin daw niya ang giyera. Napatigil ba niya? Wala. Kaya useless nga biyahe yun. Sayang-sayang lang. Yung sabi niya, magtipid tayo. Anong pagtitipid? Gumastos ka ng 100 million more or less. Tapos, ganyan lang resulta. Pataas na. Kaya ito, I don't know, sangkatermang kamalasan natin bumabagsak sa administrasyong ito at nadadamay tayo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa balay sa natagaan na Muugero. So dako na gyud kayo og mga buslot ang iyang atop tungod kay dugay na manggod ni nga yero. Mana ni ang iyang itsura. So pambutangan lang gani og mga silupin. Og mo na ni ang gihatag na nga yero kang ante. Nagyud ni kada kon sa buslot. So karon ante pila naman ni ka tuig ang inyong balay nga inani na ante ang itsura sa inyong atop dako. 30 na ka tuig. So dugay-dugay na gyud. Dugay na. So nga naman ante sa 30 na ka tuig, wala mo nakapalit og sin. Tungod sa among kalisod. So igo ra ang amo giipalit sa makaon. So taman ra gyud ante sa pagkaon. Taman ra sa pagkaon. Oo, so naa pa kay estudyante karon ante? Wala. Wala na kay estudyante. Wala. Oo, so pila ka bukle ante ang imong anak? Napulo. Napulo. So asa sila gapuyo? Dinhi. So nakigpuyo lang sila sa inyo. Oo. So lisod gyud. So wala sila kaugalingon nga balay. Wala. So nag-usa kung magulan ante unsa man inyong himuon?
kung kuan mag-ulan, wala naman kay kuan naman dako naman kayo ang mga buslot sa inyong atop. Pangita rami sa dili gag katuluan. So didto lang mo. So dili mo makatulog og tarong. Dili sa Ginoo sa nagtawang sa sin. Sige ante, salamat. Sa